Yesterday, uh, we pointed out yung talagang seriously wrong, seriously mistaken legal strategy ng defense kung saan pinalandakan nila yung mga accomplishment report kuno ng kampo ni Sara Duterte na sinasabi ginamit nila yung confidential funds sa pagbabayad sa mga tao para bantayin yung paligid kung saan magmi-meeting si Sara Duterte. Kahit yung mga meeting sa syudad, sa Quezon City, sa Manila, pero meron na silang nagbayad na mga espiya daw, mga anti-communist agents para tiyakin na walang atake kay Sara o walang gagawa ng masama kay Vice President Sara Duterte. Sabi natin, itong strategy na ito ay as propounded by Attorney Ferrer kahapon ng defense team, mapapahamak lang na lalo dito si Sara kasi inamin nila na yung 512 million binuhos lang para sa pagbantay kay Sara Duterte. At bakit kailangan bayaran pa yung mga anti-communist agents kuno o spy? Bakit bibili pa yung impormasyon sa kanila or bakit bibigyan pa sila ng reward money para sa pagbibigay ng impormasyon? Samantala, andyan naman yung Vice Presidential Security Group. That time, 450 pa ang members ng Vice Presidential Security Group. So sabi natin, bakit kailangan pa bayaran itong mga ordinaryo mga espiya kuno? Samantala, meron naman Vice Presidential Security Group na dapat trabaho nila ito. Tiyakin safe si Sara Duterte. The same way na yung Presidential Security Group ay ganun rin, binabantayan rin lahat ng possible threat kay President Bongbong Marcos. The same way kung sa Amerika, ang gumagalaw yung secret agents, secret service agents na nagbabantay kay President Donald Trump. So sabi natin, hindi na kailangan doblehin ang gastos. Meron na tayong gumagasta para sa Vice Presidential Security Group. Meron pa tayo gumagasta para sa mga binabayaran daw mga tao para ang gagawin lang ay bantayin at i-neutralize kung ano man meron threat si Sara Duterte. At yun nga, kini-question nga ng COA, bakit ni isa lang man dito walang nahuli. So, we expounded this issue during the break ng trial kahapon. After the break, yun na nga sa cross-examination nila Attorney Lorna Kapunan, ito nga mismo ang punto na ni-raise nila. Yung punto na ni-raise natin, ganun rin ang punto ni-raise ni Kapunan. Kung saan sabi ni Attorney Kapunan, bakit kailangan pa magbayad ng tao? Samantala, meron naman tayo budget na sa Vice Presidential Security Group na trabaho nila yan na tiyakin safe ang Vice President. At dito umangal si Attorney Ferrer. Sabi ni Attorney Ferrer, hindi daw dapat ini-introduce itong issue ng Vice Presidential Security Group. Pero sabi ni Attorney Kapunan, ikaw ang nag-raise ang issue about itong doble trabaho ng mga spy kuno, ng mga anti-communist agents kuno. Kasi nilagay mo sa mga sa presentasyon mo, iprinisenta mo yung mga accomplishment report kuno na nag-certify naman dito na successful yung operation nila, yung mga bayaran bata rin ni Sara na si Colonel Raymond Lachica at si Colonel Nolasco. Kumbaga sila lang ang iniimbento ng mga sariling accomplishment report nila. Kaya sabi
sabi ni Atty. Kapunan, para kay pa magkakamot na lang ng itlog itong mga taga Vice Presidential Security Group dahil ang trabaho nila ginagawa na ng mga spy kuno ni Sara Duterte na binabayaran binubuhusan ng 512 million. So at one point nung ni-raise ni Lorna Kapunan sa pagtatanong kay Cyril sa yung COA official, COA investigator, umagal na naman itong si Atty. Ferrer na bakit daw napunta na sa budget ng Vice Presidential Security Group. Kasi tinatanong ni Lorna Kapunan kung binayaran na natin yung mga anti-communist agents kuno, babayaran pa ba natin ang Vice Presidential Security Group? Yung 450 na personnel nila na ganun rin ang ginagawa. Kumbaga doble trabaho. Bayad na sa binabayaran natin yung Vice Presidential Security Group para bantayin yung security ni Tiktikan at investigahan or to neutralize yung threat kay Sara Duterte. Babayaran rin natin yung mga spy kuno. Umangal na naman si Atty. Ferrer, pero at this point napahiya siya kay Kuana mismo. Nag-intervene na si presiding officer na si Chis Escudero sa pagsabi, wag na natin i-debate yan budget ng Vice Presidential Security Group kasi kami mismo alam namin may budget sila para dyan, para bantayin ang Vice President, para investigahan or tiyakin na safe siya, that no harm will come to her. So pahiya itong si Ferrer dahil sinubukan niya sana harangin yung issue. Kaya sabi ni Lorna Kapunan, bakit hinaharangan mo yung discussion ukol sa doble trabaho or double compensation para sa trabaho sana ng Vice Presidential Security Group, samantala ikaw ang nag-introduce itong topic na ito. Ikaw nagdala sa atensyon ng korte na ang mga ahente nyo pala ay ang pera para ng bayan, doble ang gastos kay Sara. Una, binabayaran na natin ang hundreds of millions para sa mga sweldo at mga allowance at kung ano-anong pang benefits ng 450 member ng Vice Presidential Security Group. And then, ganun rin, binabayaran rin natin ng 512 million para dito sa mga spy kuno. So, in short, semplang na naman ang defense team. Sinubukan nila i-introduce yung issue dito sa pagbabantay kuno kay Sara Duterte. Naipasok lang nila sa record yung double compensation. Dito makita natin kung gaano palpak na naman, sumemplang na naman ang nagbumayang na naman sa depensa yung maling strategy dito. At dito rin dahil nagpresenta na nga nila ito daw mga operation mga success ng operation nila. Dito rin pinuna ni Kapunan na according sa memorandum ng COA, sinasabi dapat kung meron man mga intelligence work, dapat this should be done in cooperation in coordination with proper law and enforcement agencies. In this case, wala. Kumaga, kung ano man meron aktibidad ginawa nila Sara relative to intelligence, sinulo nila ito, sila lang gumawa nito. Siyempre, ayaw nila may kahati. Ayaw nila na binabayaran na nga ang mga ahente o spy, sila Mary Grace Piatos, babayaran pa yung mga pulis at army. So, mabisto naman. Mabibisto yung nila, yung pagnanakaw nila.